Ang mapagpalang araw sa atin at muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na kaloob ng Diyos sa atin. Tunay na ang bawat araw ay biyaya ng Diyos. Sa liwanag na banal na kasulatan, sa ating pagiging makasalanan, walang taong dapat na mabuhay pa. No? Dahil tayong lahat ay makasalanan. Ngunit dahil sa awa at biyaya ng Diyos, mga buhay pa tayo. No? Humihinga pa tayo, nakakakita tayo, nakakaramdam tayo, nakikita natin ang paligid, nakakausap natin ang ating mga mahal sa buhay. Alam niyo kung bakit ganyan? Dahil na biyaya ng ating Panginoon. At sa oras na ito, tayo ay muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon dahil may Bible. No, may Bible. Sapagkat ang Bible ang nagtuturo sa atin ng mga espiritual na bagay. Ang Bible ang nagtuturo sa atin ng mga kagustuhan o kalooban ng ating Panginoon. Dito nagsasalita ang Diyos sa atin. No? Kaya yung tao o bata na nakikinig sa salita ng Diyos, mapalad. Kasi siya ay nakakausap ng Diyos. Okay? So, ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay tungkol pa rin sa pagkatakot sa Panginoon. At marami ng paksa ang naibigay sa atin. Okay? At hindi na yun ang ating papaksain. Meron na tayong specific na paksa na ating bibigyan ng pag-aaral ngayong oras na ito. Ito yung blessings of having fear in God. Biyaya sa pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Sa madaling sabi, anong mapapala ko kung ako'y matakot sa Panginoon? No? Ano ang aking magaganansya? Ano ang aking matatanggap? Ano ang aking maaani kung ako'y matakot sa Diyos? Okay? So yan ang ating bibigyan ng pansin ngayong oras na ito. At salamat, meron tayong mga talata na siya nating pag-aaralan. Okay? So hopefully handa na tayo at tayo ay wala nang ibang pinagkakaabalahan kundi ang salita ng ating Panginoon. Okay? So tayo ay mag-aral na ng salita ng Diyos. Okay? Mag-aral na tayo. Okay. So unang verse na ating babasahin mga bata ay narito sa Luke chapter 23 verse number 40 to verse number 43. Okay. Basahin natin ang sabi ng verse. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pamilyar na pamilyar tayo sa istorya na ating binabasa. Ito ay isa sa mga kriminal na kasamang ipinako ng ating Panginoon. Ipinako kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, makikita natin sa kwento na magkaiba sila ng naging ugali o puso sa Diyos. Ang taong ito na binabanggit, ang kriminal na ito na binabanggit ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Okay? At bahagi ng kanyang pagkatakot sa Diyos ay kinilala niya siya'y makasalanan. Inamin niya ito at siya ay nagsisi. Siya'y humingi ng tawad. At kanyang kinilala ang Panginoong Jesus. Dahil ng tinatawag na takot sa Diyos. No? Kinilala niya kung sino ang Diyos at kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kinilala niya rin kung gaano kalaki ang puhunan ng Diyos sa kanyang buhay. Na ang Diyos ang may pinakamalaking pinagkakautangan natin ng loob. At the same time, siya rin ang ating pinagkakasalahan sa lahat ng ating ginagawang kasalanan. So dito, nakaramdam siya ng takot sa Diyos. Okay? At kanyang inaming siya'y makasalanan, siya'y nagsisi,
at kanyang kinilala ang Panginoong Hesus. Ngayon, ito ang tanong, ano ang biyaya na kanyang tinanggap ng kaniyang i-express o nung maging tunay ang takot niya sa Diyos? Base sa verse number 43, ano kaya ang biyayang tinanggap niya sa pagkakaroon niya ng takot sa Diyos? Okay, mga bata, sagutin nyo nga. Okay, i-type nyo nga sa comment section kung ano ang inyong sagot, mga bata. Ano kaya ang biyaya? Okay? At yan i-check ng ating mga teacher. Okay, yung tama ang sagot o yung malapit ang sagot doon sa ating puntos ay bibigyan natin ng puntos. Okay? At ang may pinakamataas sa puntos ay bibigyan ng reward ni Sir Angel. Okay. Bibigyan ng reward ni Sir Angel. Okay, ngayon. So, nakapagsulat na ba kayo ng sagot? Tingnan natin. Nang magkaroon siya ng takot sa Diyos, ano ang biyayang kanyang tinanggap? Sabi ng verse 43, at sinabi niya sa kanya ang Panginoong Hesus, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So ano yun? Kaligtasan ng kaluluwa o yung katiyakan ng pagpunta sa langit o yung tinatawag na salvation. No? So ano mang sagot na malapit o related diyan ay tama. So, ibig sabihin, kapag tayo pala ay natakot sa Diyos, bilang tayo ay mga tao na mga makasalanan, alam nyo, ang isang biyaya na ating makakamtan, yun yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasama na dyan yung kapatawaran ng ating kasalanan. No? Tayo ay yayakapin ng Diyos, patatawarin sa kasalanan, ituturing na anak ng Diyos. At ang sabi ng verse, isasama kita sa paraiso. Okay? So, kapag namatay ka, tiyak sa langit pupunta. Kabaligtaran yan ang kawalang takot sa Diyos. So, kung ang may takot sa Diyos ay pupunta sa langit, ang walang takot sa Diyos ay pupunta sa impyerno. Oo. Sapagkat hindi maaari na ang Diyos ay iyong binastos o binaliwala ay magiging maganda ang iyong kinabukasan sa kabilang buhay. Imposible yun. Okay? So, pinakikita ng talata sa atin, ano ang mapapala ko, ano ang mahihita ko kung ako ay matakot sa Diyos, katiyakan, napupunta sa langit, o kaligtasan ng kaluluwa. Oo. So, yan ang biyaya. Sapagkat sino yung kinatakutan mo? Ang Diyos. Ano bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Alam na natin sa mga nakaraang pag-aaral. Ito yung talagang totoo, malalim na pagkilala sa kung sino ang Diyos at handa kang tratuhin ang Diyos bilang siya. Tratuhin ang Diyos ng tama. Okay? So, ang Diyos talaga'y dapat katakutan. Yan ang sinasabi ng talata. No? Sapagkat siya ang lumikha sa atin, siya ang bumubuhay sa atin, at siya ang merong pinakamagandang pwedeng gawin sa atin. At the same time, siya rin ang merong inihandang pinakamasaklap na parusa sa mga taong hindi natatakot sa Kanya. Okay? So punta tayo sa sunod na verse. Sahin natin, sabay-sabay mga bata. Proverbs, kalimitan ng ating verse ay galing sa Proverbs. Proverbs 16:6 and Proverbs 8:13. Sabay-sabay nating basahin. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipagtatanim. Sabi ng verse, kapag ang isang tao ay natakot sa Panginoon o meron siyang pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay daw siya sa kasalanan o humihiwalay yung taong yun sa kasamaan. At ang isang meaning o kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon ay iyong kinamumuhian. Ibig sabihin, hindi mo minamahal ang kasamaan, ang kapalaluan, ang kahambugan, ang masamang lakad, ang masamang bibig. Yung mga bad words, hindi mo minamahal. No? Kundi iiyamutan mo. Ngayon, pamula sa verse na ito, ano ang tingin nyong nagiging biyaya ng pagkatakot sa Diyos sa buhay ng isang tao? Okay, i-type nga natin mga bata. Sige, i-type natin. Mag-iintay tayo. Okay, nakatype na ba ang inyong sagot? Ano mga sagot na
tumpak o malapit o related doon sa ating nakalagay, nakuha niyo sa talata. Ang ating tanong, ano yung nakikita niyong biyaya ng pagkatakot sa Panginoon sa buhay ng isang tao? Ibig sabihin, kapag ika'y natakot sa Panginoon, ano ang ibubuhos nito sa iyong buhay? No? O sa buhay ng isang tao. Okay? Nakalagay na kayo? So, ang liwanag, buhay na malayo sa kasalanan. O kaya naman, maayon sa buhay, malinis na buhay, banal na buhay, o holy life. Ibig sabihin, buhay na hindi sa kasalanan ginugugol. Okay? Kapag ikinatatakot sa Panginoon, sa mga mabubuti at banal na bagay mo, gagamitin ang iyong buhay. No? Ngunit kapag ikaw ay walang takot sa Panginoon, ang direksyon ng buhay mo ay gagamitin mo ito doon sa mga bagay na tinatawag na kasamaan o kasalanan o hindi kalooban ng Diyos. Dito na lang sa dalawang picture na ito na iyong makikita. Ang batang nasa isang side ay nagagalak magbasa ng Biblia. No? Ang nasa kabilang side ay nagagalak maglaro ng mga larong hindi naman dapat laruin ng isang anak ng Diyos. No? So, diyan pa lang makikita nyo. Ang kabilang side ay kabanalan, ang kabilang side ay kasalanan. So kapag ikaw ay natakot sa Panginoon, ay hindi ka doon sa pagnanakaw, hindi ka doon sa pagkuha ng hindi iyo, hindi doon sa pagsisinungaling, hindi sa mga bagay na masasama, kundi ang iyong buhay ay doon mo gugugulin sa mga mabubuting bagay. Bakit? Dahil ikaw ay may takot sa Diyos. Hindi dahil gusto mong pasikat, no? Yung taong gumagawa ng mabuting bagay dahil gusto magpasikat at palakpakan, hindi yung takot sa Diyos. Dahil ang tawag doon ay pagpapaimbabaw, kayabangan yun. No? Kaya nga talagang yung pagkatakot sa Diyos, talagang mahalaga yan. Upang lahat ng anggulo ng buhay mo ay talagang maalagaan at mabigyan ng gabay mula sa kaibuturan hanggang sa panlabas na anyo ng buhay mo, ikaw ay magagabayan. Okay? So yan ang pangalawa. Pasok na tayo sa pangatlo. Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalao ng kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ang liwanag ng verse, ano? Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon o nagpapahaba ng mga kaarawan, ng mga birthdays. Dadami daw ang birthdays mo. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. O mga bata, isulat nyo dyan sa comment section. Ano ang blessing ng pagkakaroon ng takot sa Diyos? Okay, base sa verse na ito. So pag ako'y natakot sa Diyos, ito ang blessing na makakamtan ko. Okay? Sige, itype nyo. I-type nyo. Yan, i-type nyo na ba? Ano man ang sagot ninyo na tumpak o related o may kinalaman, yan ay ating i-consider na tama. Kahit hindi eksakto yung salita, pero malapit doon sa ating sagot o malapit sa sinasabi ng verse, tama na rin yan. Ano yon? Ang liwanag, oh. Ano yung blessing? Long life, mahabang buhay. No? Long life o mahabang buhay. No? So, sa literal sense, blessing yung ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay. Blessing yung makaabot ka na ikaw ay umabot ka sa old age. Hindi yung agang-aga pa ay mamamatay ka na. No? So, yun ang sinasabi ng verse. Nangangaunti ang buhay. No? Pero alam natin, ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang buhay na kasama ang Diyos. No? At ang buhay na ang ibig sabihin ng kamatayan ay isang klase ng buhay na wala sa iyo ang pabor ng Diyos. No? So, pwede na nating silipin na biyaya na ang Panginoon ay kasama mo dito hanggang sa walang hanggan. Yun yung idea nagpapalaon ng kaarawan. Pero doon sa context, talagang ang binibigyan ng din ay yung buhay sa lupa. No? Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo, no, ay talagang may blessing doon sa pagkatakot sa Panginoon. No? Bakit? Bakit ganoon? Yun hindi ka pababayaan ng Diyos na hindi pagpalain. Kapag ang Diyos ang kinatatakutan mo, ang iyong iginagalang sa buhay mo, nirerespeto mo siya, ibibigay niya ang pagpapala ng mahabang buhay. No? So, sino dito sa inyo ang gusto ang mahaba ang kanyang buhay? No? Pero yung mahabang buhay na sinasabi dito, yung buhay na
Ang Diyos talaga ang kinikilala, hindi yung wala ring kwenta yung mahabang buhay na sa kasalanan ginagawa o buhay na buhay na malayo sa Panginoon, 'no? Wala ring kwenta yung buhay na gano'n. Yung idea dito na nagpapalaon ng buhay ay buhay na hindi lang buhay na ikaw ay mahaba ang buhay, kundi isang buhay na talagang masaya, maligaya, pagpapala at kaluwalhatian sa Panginoon, ano? Okay. So, sana tama ang inyong mga sagot. Mamaya check-checkan yan ng mga teachers, check-checkan natin yan at titingnan natin kung sino ang matataas ang score. Proverbs 9:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Yan. Mula dyan sa verse na yan, mga bata, ano kaya ang biyaya na kayang ibigay sa iyo ng pagkatakot sa Panginoon? Kapag ikaw ay nagkaroon ng takot sa Panginoon sa iyong buhay, ano ang blessing, ano ang biyaya na makakamtan mo base sa verse na ito? Okay? Sige, i-type nyo na. Ano man ang sagot na malapit o tumpak, related, tatamaan natin. Okay? Yan. Okay na? Okay, sino kaya ang nakatama ng sagot? Tingnan nga natin. Okay. Marunong o matalinong buhay at pamumuhay. Wise life. Wise life. No? Sa Bible, merong kwento o parable. Meron daw isang nagtayo ng bahay na inilagay ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Matibay. Meron naman daw isang nagtayo ng bahay na inilagay sa buhanginan. Ngunit nang dumating ang bagyo, yung itinayo sa buhanginan nasira at nawasak. No? So, ang sabi, yung nagtayo doon sa ibabaw ng bato, mga bata, ay matalino, marunong. Pero yung nagtayo doon sa buhanginan ay mangmang o bobo. No? So, ibig sabihin, ganito din yon. Kasi ang isa sa indikasyon na natatakot ka sa Panginoon ay kinikilala mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo sa iyong buhay. Ngayon, ibig sabihin, ang may takot sa Panginoon ay isang klase ng buhay na ang kanyang pamumuhay ay parang nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero yung isa na walang takot sa Panginoon ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. No? At kapag dumating ang bagyo, nasira. Alam niyo mga bata, ang isang taong walang takot sa Panginoon, nagsasayang ng buhay. Nag-aaksaya ng buhay. At isang pamumuhay na pupunta lamang sa impyerno. No? Pero yung isang taong natatakot sa Panginoon, no, ay mananatiling buo ang kanyang buhay hanggang sa walang hanggan. Maraming tao na nabubuhay na sa material lang tumitingin. No? Ang kanilang buhay ay puro material, puro nakikita. Doon nila itinatayo ang kanilang buhay. No, kaya pag namatay, wala. Bakit? Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit iisa lang ang hindi lilipas at mananatili magpakailanman, ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mabubuhay ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pagkatakot sa Panginoon, mapalad ka sapagkat yon ang mananatili magpakailanman. Okay? So, yan ang ipinakikita ng Bible. Ang taong may takot sa Diyos, matalino. Yan ang tunay na marunong. No? Yan ang tunay na matalino sa mata ng Diyos. Hindi yung magaling magkwenta, hindi yung magaling magsaulo. Panlupa lang yun. No? Kahit pagaano ang katalinuhan mo sa lupang ito, ngunit wala kang takot sa Panginoon. No? Anong mapapala mo? Eh di hanggang kamatayan lang ang kagandahan na meron ka. Wala na nag-iintay sa iyong maganda sa kabilang buhay. No? Pero ang isang taong natatakot sa Panginoon, hindi hanggang lupa lang ang kanyang pag-asa at ang kagandahan nag-iintay sa kanya. Much more ang nag-iintay sa kanya sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos. Okay? So yan ang ating nakikita. Next, Proverbs 14:26. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. No? Ng dakong kanlungan. Mga bata, tingnan nyo ang sabi ng verse. Kayo nga ang tumingin sa verse na ito. No? Inyo ngang pakaunawain ang verse na ito, mga bata. Tingnan ninyo nga mga bata. Ano ang blessing na merong takot sa Diyos? Kapag ikaw ay natakot sa Panginoon, ano ang pagpapala na iyong mararanasan
sa iyong buhay. Ha? Ano kaya yon? Tingnan natin. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Sulatin nyo. Sulat nyo sa comment section. No? Ano yung blessing kapag ikaw ay nagkaroon ng takot sa Diyos? No? Merong matibay na pagkakatiwala, ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. No? Ano mang sagot na related dyan? Tama. Okay? Tingnan natin. Proteksyon ng Diyos. No? O isang protektadong buhay. Proteksyon ng Diyos. No? Alam nyo, parang ganyan ang buhay ng isang taong may takot sa Diyos. Naroroon ng kamay ng Panginoon. No? Safe na safe siya. Ano man ang mangyari. No? Bakit? Sapagkat ang talagang, alam nyo, ang tunay na refuge, ang tunay na pag-iingat, kamay ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kamay ng Diyos ay walang hanggan. Walang hanggan. No? Anong ibig ko sabihin? Kung ang protection mo sa buhay ay bahay, lupa, pera, kotse, madudurog yun. Masisira yun. Pag namatay na yun, wala na yun. Hindi ka na kaya ng protection na nun. No? Pero kapag ikinatatakot sa Diyos, alam mo ang talagang may protection sa iyo, ang Panginoon. At hindi hanggang lupa lang. Merong walang hanggan dahil walang hanggan ang Diyos. Oo, mga bata. Kaya alam nyo, mga bata, napakapalad na mayroong takot sa Panginoon. Oo. Sabi nga kahit pamamatay ka dito sa mundong ito, madurog man ang katawan mo. No? Ang kaya lang gawin ng mga yan ay pumatay ng katawan pero hindi kayang durugin ng kaluluwa. No? Pero nakakatakot. Pag anyos ang kalaban mo, pati kaluluwa mo pupuksain sa impyerno. Yan ang lesson, isa sa lesson ng mga nakaraan Sabado. Oo, mga bata. So yan, sana nakikita natin yan. Kung gusto mong protektado ang buhay mo at ang susunod sa lahi mo, matakot ka sa Panginoon. Sa Diyos mo lang matatagpuan ang isang pagkakatiwala na hindi ka bibiguin. Marami nangangako sa mundong ito, pero nabibigo. Pero alam nyo ba ang pangako ng Diyos kailanman ang hindi nabibigo? No? Hindi siya mabibigo. At tandaan ninyo, ang pangako ng Diyos ay hindi hanggang lupa. Huwag niyo sukatin ang kabaitan o ang karunungan ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos sa lupa lang. Sapagkat ang totoong mga pangako ng Diyos ay talagang naroroon sa kabilang buhay sa piling niya. No? Kaya ang may takot sa Panginoon, meron kang refuge, meron kang shelter. No? At kahit sa mundong ito, no? Sa mundong ito, wala kang ibang maaasahan kundi ang Panginoon lamang. No? Kahit pag ikay nagkasakit, kahit ikay mapera, no? Hindi ka gagaling kung hindi kalooban ng Diyos. Pero alam nyo, kahit wala kayong pera, kahit wala kayong gamot, pagka talagang kalooban ng Diyos na ikay gumaling, hindi ka mamamatay. Oh, bakit? Ang Diyos ang may tangan ng lahat. No? O ang Diyos ay may kapangyarihang mag-provide ng kailangan mo. Gumamit ng instrumento. Nasa sa Diyos yan. Kaya mga bata, pagtiwalaan natin siya. Proverbs 15:16. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. No? Anong ibig sabihin? Kahit kakaunti ang kayamanan mo, ang pera mo, pero nabubuhay ka sa takot sa Panginoon. Ang sabi ng talata, mas maigi yun kaysa sa marami kang kayamanan, pero nabubuhay ka sa kawalang takot sa Panginoon. No? Wala kang galang o respeto o pagmamahal sa Diyos, pero marami kang kayamanan. Pwede pala yun. No? May malaki kang kayamanan, pero wala takot sa Diyos sa buhay mo. Oo. So, ibig sabihin, maaari nagsisikap ka, masipag ka, pero wala kang galang sa Diyos. Hindi mo naman tinitinan yung kanyang salita o yung gusto niya. Wala kang pakialam sa kalooban ng Diyos. Basta ang iyong iniisip, magsisipag ka at magtatrabaho ka.
O kaya naman, gumagamit ka ng masasamang pamamaraan para makakuha ng kayamanan o mga bagay na hindi kalooban ng Diyos tulad ng sugal o ano at iba pang mga pandaraya o pagnanakaw. Pero ang sabi ng verse, kahit kakaunti ang meron ka, pero may takot sa Diyos, mas maigi yun. Anong ibig sabihin? Inilalagay ka ng pagkatakot sa Diyos sa isang maiging buhay, no? O sa isang maiging katayuan. So ngayon, isulat nyo, ano yung blessing na nakikita natin sa verse na ito? Biyaya sa pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. I-type nyo. Basta pagkakabasa natin ng verse at meron na kayong nakitang sagot, i-type nyo na lang. No? Okay. So, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Maiging buhay. Sabihin ng maiging buhay, panalo, hindi talo. Mapalad, hindi sinumpa. Yun eh. No? You are always on the winning side. Wag ninyong iisipin na ang mahirap, laging talo, o ang kakaunti, talo. No? Pag ikaw ay natatakot sa Diyos, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, panalo ka. Ito nakikita nyo. Anong nakikita nyo sa screen? Sa mathematics, ano yan? Ang tawag dyan ay? Anong tawag dyan sa mathematics? Greater than or less than? No? Pag sinabing greater than, mas malaki. Pag sinabing less than, mas maliit. So yan ay greater than symbol. No? So, ibig sabihin mga bata, anong gusto nating iparating? Kapag ikaw imita ko sa Diyos, lagi ka nasa side na ito. Greater than. Lagi kang panalo. No? Lagi kang panalo. Naalala ko si Apostol Pablo, nung siya'y nakakulong, malapit na siyang mamatay, malapit na siyang execute. Binanggit niya yung ilan niyang property at kanyang ipinakukuha kay Timoteo. Balabal at mga libro. Sa hinaba-haba ng kanyang buhay, wala siyang binanggit na mga ari-arian o mga magagandang bagay na naipundar sa buhay niya. Pero siya ba ay talo? No. Better ang buhay niya. Kumbaga kung ikukumpara mo ang buhay na may takot sa Diyos sa lahat ng uri ng buhay, laging panalo ang may takot sa Panginoon. You are always on the winning side. Kahit kakaunti ang meron ka. Bakit? Tandaan nyo to. Hindi hanggang lupa ang usapan kapag may takot sa Panginoon. No? Lahat ay mauubos at mawawala. Ngunit, ang sa Panginoong mga bagay na inihandang pagpapala ay walang hanggan. Proverbs 14:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. So, mga bata, mula sa verse, type nyo, ano ang blessing ng pagkakaroon ng takot sa Diyos? Sige, type nyo. No? Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal, fountain of life, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Ano ang ipinakikitang verse dyan? Fountain of life, upang hiwalay sa silo ng kamatayan. Okay? Nandiyan na ang sagot. No? Papaliwanag na lang natin kung ano yun. So, ano sabi? Bukal ng buhay. Para siyang spring, para siyang source. Pinanggagalingan. Anong klase ng buhay ang inilalabas ang pagkatakot sa Panginoon? Nariyan ang banal na buhay, makadiyos na buhay, buhay na walang hanggan, maligayang buhay. No? Diyan nagmumula ang magagandang klase ng buhay. Banal na buhay, makadiyos na buhay, buhay na walang hanggan, maligayang buhay. Para siyang ito. No? Kung kayo nakita na ng bukal, lumalabas lang ang tubig. No? Ibig sabihin, biyaya ang ibinibigay sa iyo ng pagkatakot sa Diyos. Isang quality ng buhay na hindi pangkaraniwan. Banal na buhay, makadiyos na buhay, walang hanggang buhay sa langit, at ano pa? Ano sabi ng ating maligayang buhay? No? Talagang hindi sa kamatayan, hindi sa palayo, hindi sa impyerno, hindi sa galit ng Diyos. Oo. Kaya mga bata, kapag ka ikay may takot sa Diyos, parang kang may bukal at ikay dinadala sa totoong buhay. Hindi ka dadalhin sa impyerno, sa kasalanan, sa kadiliman, sa galit ng Diyos. Oo. So, salamat sa ating Panginoon. Okay? Proverbs 19:23, basahin natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi sa dadalawin ng kasamaan. Okay. Mula sa verse na ito, tingnan natin ang isang biyaya ng Panginoon. Okay, nasa gitna yung sagot, nasa gitnang bahagi.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi sa dadalawin ng kasamaan. Ano kaya dyan ang blessing ng Panginoon? Biyaya sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Sulat nyo. Sige, comment nyo mga bata. Okay? Yan. Isulat nyo na? Liwanag naman eh. Maligayang buhay or joyful life. Maligayang buhay or joyful life. No? Yung maligayang buhay. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng maligayang buhay? Yung nandong ka sa buhay na alaman mo yun ang totoo at realidad. At alaman mong mananatili yun sa walang hanggan. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nabubuhay ako na ang isip ko lang ay kotse, bahay, pera. No? Doon lang ako. Pero alam ko, isang araw mamamatay ako. At hindi ko madadala lahat yun. So, hindi ang realidad ay hanggang lupa lang ang buhay ko. Anong maligayang buhay doon na hanggang doon lang ang buhay ko? Pero kung alam ko na ang buhay ko ay may buhay na walang hanggan ako sa piling ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at yung mga sinasabi ng Bible ang totoo, at nandun ako na nabubuhay doon, kinikilala ko yung sinasabi ng Diyos, no? Natatakot ako sa Panginoon. Aba, ay anong ibubunga nun? Isang masayang buhay, sapagkat ang buhay mo'y nasa totoo at realidad at talagang siyang totoong magpawalang hanggan. Kaya ang tunay na masaya ay yung mga taong may takot sa Panginoon. No? Pero silang mga nag-aalala at may bagabag at walang kapayapaan, silang mga taong walang takot sa Diyos. Proverbs 25:14, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa natatakot sa Kanya at ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tip. Okay, mula sa verse na ito mga bata. Ano ang blessing kapag ikaw may takot sa Panginoon? Ano ang meron ka kapag ikaw ay natatakot sa Panginoon? Nandiyan na ang sagot sa first part. Ang pakikipagkaibigan. O ang pakikipag-ibigan. Hindi pala pakikipagkaibigan yan. Ang pakikipag-ibigan. Yung pala yun. Ng Panginoon ay nasa natatakot sa Kanya. No? At ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Okay? No. Bali yung basa ko kanina, pakikipagkaibigan ng aking basa. Pakikipag-ibigan pala yan. Okay? Kaya ang sagot, pakikipag-ibigan. No. Ang aking naisulat, pakikipagkaibigan. Pakikipag-ibigan. Intimate relationship with God. No? Ano yung ang puntos niyan? Yung inyong relasyon ng Diyos, very close. No? Tila talagang ang buhay mo ay talagang isang buhay na pinakikilos, pinaiibo ng realidad ng Diyos. No? Nasa sa iyo ang kanyang salita, nasa sa iyo ang kanyang kalooban. Intimacy. No? Pag sinabing intimacy, ang iyong relasyon ay dikit. Hindi ka nabubuhay ng hiwalay sa Panginoon. Biruin mo 'yon. Sa lahat ng persona pwede mong maging kaibigan o merong pakikipag-ibigan, no? O kaya naman ay talagang nandun yung intimacy, ang Diyos. Could you imagine, ang Diyos? Walang hanggan ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat. No? So yun ang blessing. Nasa sa iyo ang pabor ng Panginoon. No? Nasa sa iyo ang karunungan ng Panginoon. Nasa sa iyo ang paggawa ng Panginoon. Nasa sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. So intimacy. Ganda ng verse na to. Ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa natatakot sa Kanya. Pag ang Diyos ang umibig, anong Kanyang kayang gawin? No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay nga niya ang Kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin talagang ang mapapasa iyo pabor ng Diyos. Kaligayahan ng buhay. Kaya yun ang blessing. No? Ang pinaka-intimate person na meron ka sa buhay mo ay ang Diyos. Anong kwenta na intimate ka sa tao pero hindi ka intimate sa Diyos? No? Di hanggang lupa lang ang pakinabang mo. No? Kaya hindi ka tunay na mayaman kung ang ka-intimate mo yung presidente lang, ang mga abogado lang, mga doktor lang, o mga kilalang tao sa mundo. Pero kapag ang meron kang intimate relationship ay ang Diyos, wow. Walang hanggan ang iyong biyaya. Okay? Psalms 112 verse 1 and 2.
Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon at naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Nasa verse 2 ang ating gustong puntusin. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, sabi ng verse 1. Naliligayang mainam sa kanyang utos. Yun ang natatakot sa Panginoon. No? Pero kapag ayaw mo sa Bible at sabi mo may takot sa Diyos, sinungaling ka. No? Ngayon, ang kanyang binhi, ang sabihin ng binhi, mga anak, ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Alam niyo ang blessing? Pagpapala sa saling lahi o blessed generation o pinagpalang mga anak. Pinagpalang mga supling. Ano man ang inyong isinagot, no? Pati inyong mga anak pagpapalain. Yung mga susunod na lahi sa inyo magiging blessed. No? Sapagkat maipamamana niyo sa buhay ng inyong mga anak ang pagkatakot sa Panginoon. Alam niyo kung meron kayong maipamamana sa mga susunod na lahi na pinaka-the best at hindi mawawala at hindi maglalakang magpakailanman, yung pagkatakot sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang makikinabang. No? At yung maisasalin mong pagpapala, hindi mawawala. Pamanahan mo ang anak mo ng pera, pamanahan mo ang anak mo ng material na bagay, pag namatay, wala na yun. Pero kapag ipamana mo sa kanya yung pagkatakot sa Diyos, hanggang sa walang hanggan, i-enjoy niya yun. Amen? Praise the Lord. So yan ang ating lesson ngayong araw na ito. Sana pinagpala tayo ng ating Panginoon. No? Ibig sabihin, talagang blessing ang merong pagkatakot sa ating Panginoon. Okay? So, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Yung mga nagsulat ng sagot, no, titingnan natin yon, and Sir Angel will give certain reward. I-announce natin sa susunod. But I promise to give reward. Kagaya ng Panginoon na nangangako ng reward sa mga natatakot sa Kanya, sa mga batang sumunod at naglagay ng mga sagot, ay imimimik natin ng Panginoon. Now, I will give certain blessings, okay, sa inyo. Okay? At itatanong natin sa ating mga teachers o mga nasa children's department staff. Okay, salamat sa ating Panginoon. Pagpalain tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng napakarami sa aming pag-aaral. Napakapalad po namin na kami po ay may Bible. Salamat po sa pagkatakot sa inyo. Tunay na ito po ay biyaya sa aming buhay. Dahil ang pagkatakot sa inyo, ang pinakasentro nun ay kayo. Kung paano kayo dapat tratuhin ng maayos. At hindi walang kabuluhan ang matakot, Panginoon, sa inyo. Purihin po kayo, tulungan niyo ang mga bata na kilalanin kayo sa kanilang buhay. Kaming lahat po, naway tulungan mo na makapamuhay na mayroon pong takot, malalim na pagkapahalaga, paggalang, Panginoon, sa inyo. Purihin po kayo, aming Panginoon. Ang lahat na ito aming dalangin, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tapos na tayo. Salamat sa ating Panginoon.